Kuya Liam, niloloko mo lang pala ako, Rhea. All this time, lahat ng pinararamdam mo hindi pala totoo. Babe, dinig kong sambit ni Rhea. Nagtiwala ako sa'yo pero lolokohin mo lang pala ako. Naparunok ako sa kabang nararamdaman at halos yakapin ang taong nasa harapan na mapansin ko ang galit at sakit sa mga mata nito. Ngunit halos manlumo ko sa akin nakita sa mga mata nito. Sakit, galit, panghihinayang. Let me explain, babe, saad ni Rhea. Halata sa boses ito ang takot at pangamba. Explain what? Magsisinungaling ka na naman ba na akong mahal mo? Iniwas kong aking paningin kay Kuya Liam dahil hindi ko kaya na makitang nasasaktan siya. Na ako ang kailangan mo kahit ang totoo. Iba ang naman ng puso't isip mo. Nanikip ang puso ko sa kalamang parehas kami nasasaktan ni Kuya nang dahil lamang sa isang tao. Ikaw naman talaga. Natigilan ako sa aking narinig at tinignan si Rhea. Gusto ko siyang samparin at saktan. Paano niya nagawang saktan ang kuya ko? Hindi ako bingi, Rhea, at lalong hindi ako tanga. Narinig kong lahat ng mga sinabi mo. Sapat na yon para itigil natin ang relasyong to. Puro nang galit na saad ni Kuya. Napansin kong pagkunot ng pag-igting ng kanyang panga. What? No! Mariing tutol ni Rhea. Napansin ko naman sa mukha ni Kuya hindi siya makapaniwala sa mga pinagsasabi ni Rhea. Sinulyapan ko si Rhea at nakita ko mga luhang tumatakas sa kanyang mga mata. Please don't leave me. I need you, Liam. I need you. Bulong ni Rhea habang nakatitig kay Kuya. Kailangan mo lang ako pero hindi ang mahal mo. Eleanor, halika na. Umuwi na tayo. Saad ni Kuya na hindi man lang ako tinapunan ng tingin. Iyahakbang ko na sanang aking paa nang parehas kaming napahinto ni Kuya sa sinabi ni Rhea. Then go. Hindi kita kailangan. Ginamit lang kita at nagpauto ka naman. I don't need someone like... Nakita kong gulat sa kanyang mga mata matapos ko siyang sampalin. Napahawak siya sa kanyang pisngi sa lakas sa sampal na iginawad ko sa kanya. How could you... Naputo lang dapat sasabihin niya nang dumapong muli ang aking palad sa kanyang mukha. Eleanor! Dinig kong sigaw ni Kuya. Ngunit hindi ko to hinarap at kay Rhea pa rin ang aking atensyon. Wala kang karapatang saktan ng kuya ko. Saad ko. Hindi ko ayaang ganun din ang gagawin mo sa mga taong mahal ko. Gagawin kong lahat makuha ko lang muli sa Zayden. Gagawin kong lahat wag lang siyang mapunta sa katulad mong manggagamit. Mariing sagad ko. Hindi siya nakasagot, ngunit takot at pangamba ang rumihistro sa kanyang mukha. No! Akin lang si Zayden. Pwes sumanda ka dahil kukunin ko siya sa'yo. Dahil sa una pa lang, akin naman talaga siya. Tinalikuran ko na siya. Pagkaharap ko sa gawin ni Kuya, napansin ko ang madilim niyang mukha. Ngunit wala sa akin ang atensyon niya. Nang mapansin niyang tinitingnan ko siya at ginitian niya ako. Sa ngiting iyon mapapansin isang peking ngiti. Ngiti na puno ng sakit. Pagkarating namin sa bahay, sinalubong kami ni Ella at Emma. Ngunit pareha silang napakunot ang noo. At napatingin sa akin na nagtatanong nila mga mata. Matapos silang malampasan lang ni Kuya. Nakita ko namang sinundan siya ni Emma. Kinalabit niya ito ngunit hindi man lang siya hinarap ni Kuya. Ate, bakit magkasabay kayo ni Kuya? Tanong ni Ella. Hindi pa man ako nakakasagot nang nagtanong siyang muli. May problema ba si Kuya? May himig ng pag-aalala sa boses nito. Napabuntong hininga ako. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Paano ko sasabihin sa kanila ang nangyari? Lumipas ang isang oras at napansin ko ang gloomy na ng atmosphere sa bahay. Alam na nila Emma at Ella ang nangyari, pati sa rin naapektuhan kaya parehas kaming lugmok dito sa bahay. Sinusubukan namin ni Kuyang kausapin, ngunit hindi man lamang niya kami pinagbuksan ng pinto at pinaalam sa amin na okay lamang siya. Kahit alam naman namin na hindi naman. 3 lang kaming kumakain dito sa hapagkainan. Hapunan na ngunit hindi pa rin lumalabas si Kuya sa kanyang kwarto. Nag-aalala na kami para sa kanya. Ngunit kailangan naming respetuhin ang mga gusto nita. Ama pag-isa. Ate, dadalan ko na ba ng pagkain si Kuya? Tanong ni Ella. Napansin kong lungkot sa boses nito. Napabuntong hininga ako dahil alam ko, parehas lang kami ng nararamdaman. Nandito na ako, hindi na kailangan. Halos magkasabay kaming napatay yung 3 na makita namin si Kuya. Ngunit napansin namin ang kanyang ngiti. Kumirot ang puso ko dahil doon. Alam namin, hindi totoo ang ngiting iyon. Maga ang mga mata. Hindi nasa ayos ang buhok at kusot ang damit. Ang sakit. Oh, bakit kanyan kayo kumakatingin? Nakakatawa mga mukha nyo, alam nyo ba yon? Mapagpanggap. Nakuha niya pang tumawa ngunit hindi naman abot tenga. Wala Kuya. Tara, kain na po tayo. Anyaya ni Emma. Tumango naman siya at tumungo na sa kanyang upuan.
Nagsimula na kaming tahimik na kumakain. Tayong tunog lang ng kutsara at tinidor ang naririnig namin. Hindi ako makakain ng maayos at parang may bumabara sa aking lalamunan. Kamusta ang trabaho, Eleanor? Natigilan ako sa tanong ni Kuya Liam. Okay lang naman, kuya. Hindi naman mabigat ang trabaho ko doon. Saad ko. Nakakakaba. Magkasama kayo ni Rhea sa counter, hindi ba? Napatingin naman ako kay kuya at nakita kong matamang niya akong tinignan. Naparunok ako dahil sa kaba. Opo, kuya. Sambit ko at napansin ko namang napangiti siya. Huwag kang magalit sa kanya. Nagmahal lamang siya. Muntik akong mapamura sa sinabi ni kuya. Ngunit napigilan ko pang sarili ko. Nagawa mo pa yung sabihin kahit nasaktan ka niya, kuya? Tanong ko rito. Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Sino hindi magagalit? Niloko lang siya ng taong minahal niya. Nalaman ko rin kanina na 2 buwan na pala sila ni Rhea at nakilala niya ito dahil kay Nanay Helen. Kasalanan ko rin dahil hindi ako tulad ng mga taong gusto niya. Napaismid ako dahil doon. Hindi mayaman, walang may pagmamalaki. May bahid ng lungkot na sambit niya. Kung ganoon palang hanap niya sa taong mamahalin niya, tama rin na iniwan mo siya. Sinulyapan ko ang dalawa. Napansit ko nagpupunas ang luha si Ella at nakayuko naman si Emma. Dito pa talaga kami sa pagkainan nagdramahan. Hindi mo kasalanan na wala sa'yo ang mga gusto niya, kuya. Huwag mong isisi sa'yo ang lahat. Bulong ko. Pag nagmahal ka, hindi mo dapat hanapin ang mga wala sa kanya. Hanapin mo yung pagmamahal na maibibigay niya kahit na wala sa kanyang lahat. Tumayo na ako. Nawalan na ako ng ganang kumain. Dumiretso ako sa kwarto at humiga ako sa matigas kong kama. Bukas, makikita ko na naman ang babaeng yon. Hindi ko hayaan na mapunta si Zayden sa taong kagaya niya. Ipinangako ko sa sarili ko na pag nakita ko na masaya si Zayden, hindi ko na ipipilit ang nararamdaman ko. Pero ibang usapan na ngayon dahil alam ko, hindi naman talaga mahal ni Rhea si Zayden at tayong mga nagbibigay lamang ni Zayden ang gusto niya. Kinabukasan, maaga ako nagising at naghanda para sa trabaho. Nakasuot ako ng puting t-shirt na may kaluwagan at itim na maong pants na pinari sa sapatos kong puti. Paglabas ko sa kwarto, nasa lubong ko si kuya. Malungkot ang ekspresyon ng mukha niya. Ngunit nang mapansin niya ang aking presensya, tiningnan niya ako. Nawala ang lungkot sa kanyang mukha at napalitan ng isang ngiti. Pekeng ngiti. Nandyan ka na naman sa mga tingin mo, Eleanor, ha? Huwag ka na mag-alala. Okay na ako. Aniya. Mas nahihirapan kaming makita kang masaya kahit ang totoo hindi naman. Ayos lang ipakitang mahina ka, kesa nagpapanggap na matapang pero ang totoo naman hindi. Saad ko at iniwan ko si kuya doon na tulala. Di naman niya kailangan magpanggap. Alam kong ginagawa niya lang yun para hindi kami maapektuhan. Pero wala namang pinagbago eh. Iniisip pa lang namin na sasaktan siya. Ganun pa rin ang nararamdaman namin. Makalipas ang kalahating oras, nandito na ako sa Galvez Company. Hindi pa rin ako makaget over sa nakikita ko ngayon. Ang taas talaga ng building na to. Napansin ko na pati ng mga taong malapit sa akin kaya't umalis na ako sa harapan ng gusali. Pagkarating ko sa entrance ng kantin, nagtaka ko, ba't ang daming tao? Napansin kong lahat ng mga nandito sa loob ng kantin nasa harap ng counter. Dahil sa kuryosidad, lumapit ako sa mga taong nakatingin. Malapit na ako sa harapan na may matakpan akong paa. Nagulat ako dahil bigla niya akong tinulak. Marahil dahil nasaktan siya dahil doon, ngunit dahil doon ay hindi ko na malayang nawalan ako ng balance at napasubsob sa sahig. Bakit lagi na lang ako natutulak or bumabagsak sa sahig? Ito ba ang ganap ko dito? Ang mahulog pero walang sumasalo. Nagbabalik naman ako sa huwisya na maalala ko na kailangan ko palang makita kung ano nangyayari sa harapan ng counter. Nang makatayo na ako at halos gusto ko nilang magpalamon sa lupa dahil halos lahat ng tao nakatingin sa akin. Meron pang nakataas ang kilay at galit na tumitingin. Ano ba yan? Panira ng moment? Sigaw ng isang tao sa aking gilid. Nagtaka ako. Ano bang meron? Tinignan ko kung ano nasa harapan ko. Ngunit sana hindi na lang ako humarap. Sa aking harapan, kita kong pagtataka sa mukha ni Zayden at ngiting ng aasar ang nakapaskil sa labi ni Rhea. Napansin ko ang bitbit ni Rhea. Bulaklak. Pagtingin ko sa aking gilid, nakita ko mga letrang hawak ng mga taong yon. Ang corny. Pero bakit ang sakit? Kumirot ang aking puso ng tuluyan ng kong nabasa ng buong pinapahiwatig na mga letra. Will you be my girlfriend, Rhea? Napakunot naman ang noo ko sa aking narinig mula sa taong nasa aking likuran. Alam mo ba, girl? Ang narinig ko mula sa mga chismis, sasagutin lang daw ni Rhea si Sir Zayden kapag ganitong ginawa niya. Anong ibig mong sabihin, girl? May pachucho pang nalalaman. Attention seeker talaga kasi yung babaeng yan eh.
Dinig kong bulong nito. Napatingin ako sa gawin ni Rhea nang marinig kong sigaw nito. Yes! Saad niya tinalikan si Zayden. Nakalaunay tinanguan naman ni Zayden na may ngiti sa kanyang labi. Aking inihakbang aking mga paa at patalikod. Hindi ko kinakaya ang mga nakita ko. Sa aking paglisan sa lugar, aking ibinakse sa aking isipan ang kanina lamang nasaksihan ko. Hindi ko na malayan ang tila ilog ng mga luhang lumalanda sa aking pisngi. May kung anong bumabara sa aking lalamunan. Hindi ko alam kung ano ito. Napansin ko sa aking peripheral vision ng mga tingin na mga taong ibinabato nila sa akin. Kaya lalo kong binilisan ang aking paglakad patungo sa pinto ng kantin. Nang makalabas, napabuntong hininga na lamang ako. Sinulyapan ko ang aking relo, 8:30 pa lang ng umaga. Mamaya pa naman kami maghahanda para sa trabaho. Sa aking muling paghakbang, narinig ko sa loob ng kantin ang mga sigawan. Kumirot ang puso ko sa kaalamang dahil iyon sa matagumpay niyang panliligaw kay Rhea. Hanggang kailan ako masasaktan? Handa pa rin ba ako magpakatanga? Para sa lalaki hindi na ako mahal? I don't know where my feelings will take me. He is happy now. Even if it wasn't me, hindi ko ipagkakaitang kasiyang nararapat sa kanya. Pero hindi sa babaeng yon. Hindi sa kanya dahil niloloko lamang siya ng taong minamahal niya. Sinimulan kong muli ang aking paglalakad. Sa backdoor na lang ako papasok. Makalipas ang ilang minuto nakarating na ako sa backdoor ng kantin. Inabot ko ang doorknob at binuksan ang pinto. Na makapasok sa loob, dumiretso ako sa resting room. Sa aking pagpasok, nilibot ko ang tingin sa kabuuan ng lugar at napansin na dalawa pa lamang kami dito sa loob. Nakita ko namang inangat niya ang kanyang tingin at nang makita ko ito, ay bahagya itong ngumiti. Matapos yon, pinagpatuloy niya na ulit ang pagkakaikot sa kanyang cellphone. Dumiretso ko sa isang sofa sa gilid at doon umupo. Sa tuwing naalala ko, nakita ko kanina lamang, kumikirot lang ang puso ko. Sa ilang minutong dumaan pa na yung aking pagbuntong hininga, nawari doon ko na ilalabas ang bigat ng aking dinadala. Nakuha naman ng aking atensyon ang biglaang pagpasok ng mga kasamahan ko. Napansin ko ang kanilang pagsulyap sa aking direksyon na nagpakaway sa kanilang mga kamay. Nginitian ko naman sila bilang ganti at tumango. Hi Eleanor, ang aga mo naman. Hindi pa naman ngayon ang work time mo ah. Saad ng aking kasamahan na hindi ko matuloy ang pangalan. Gusto kong tumulong sa paghanda ninyo. Wala rin naman akong gagawin sa bahay eh. Wika ko at nakita ko namang napatango sila. Walang gagawin sa bahay? Tanong ng isang babaeng kararating lamang. Napatingin ako dito at sa hindi malamang dahilan, umusbong sa akin ang pagkainis. Nakatingin siya sa akin habang isang kilay nakataas. Nakapaskil din sa kanyang labi ang ngising nakakaasar. Oh, may gusto ka talagang makita dito. Napatingin naman ako sa aking mga kasamahan. Pagtataka ang una ko napansin sa kanilang mga mukha. Nangurot ang noo ko sa kanyang sinabi. Napatingin muli ako sa kanya. Nakataas pa rin ang isang kilay niya. Ano bang gusto mong iparating, Rhea? Tanong ko rito at napansin ko naman ang pag-ismid nito. Wala naman. Oh, by the way, are you okay na ba? Ani at narinig ko naman ang mahina niyang tawa. Tawang nangaasar. Masakit bang pagkakasubsob sa semento? Pagpapatuloy niya. Oo. Gusto mo bang gawin ko sa iyo yung naranasan ko? Sagot ko at tumayo na sa aking pagkakaupo. Magpapahangin lang ako. Mamaya pa naman magsisimula ang paghahanda ninyo eh. Wika ako at tumungo na sa backdoor. Matapos kong lampasan si Rhea at makalabas sa kwartong iyon, napabuga na lamang ako ng hangin. Naisipan kong lumabas na lamang kaysa makasama sa isang lugar ang babaeng iyon. Ngunit hindi maiiwasan dahil magkasama kami sa trabaho. Pinagpatuloy kong paglalakad at napunta ako sa harapan ng building ng mga Galvez. Napansin kong sobrang busy na lugar na ito. Hindi ko alam kung pwede ba akong pumasok. Gusto ko lang sanang masilip ang loob. Ngunit hindi na ako nagtangka dahil alam kong di naman ako papapasukin. Umalis na ako sa harapan ng building at pumunta sa may semi-garden ng kumpanya. Sa harap kasi ng gusali isang hardin na may bench. Ngunit sakop lamang namang ito ang nagtatrabaho sa kumpanya ng mga Galvez. Sa aking harapan matatanaw ang mga sasakyang di nagalaw dahil sa traffic. Habang nagpapahinga ako dito sa bench, naramdaman ko ang epekto ng sinag ng araw sa aking balat. Kaya't sinulyapan kong aking relo at napatas ang 2 kilay na makitang malapit ng mag-alas 10 ng umaga. Tatayo na sana ako para bumalik na lang sa kantin nang hindi sinasadyay narinig kong pag-uusap ng 2 babae sa aking gilid. Alam mo ba na mayaman talaga yung si Rhea Sevilla? Napuko nitong aking atensyon kaya umupo akong muli.
umalis sa aking pagkakatayo. Narinig ko nga. Hindi na ako nagtataka dahil sa itsura pa lang nito. Hindi na may kakailang lumaki siya sa maayos sa pamumuhay. Nangunot ang aking noo sa aking nalaman. Kaya pala nang una ko siyang makita, napansin kong makinis niyang balat at mamahalin itong mga alahas na hindi kayang mabili ng ordinaryong tao lamang. Nagpatuloy naman sa pagsasalita ang dalawa, kaya't nakinig akong muli sa pinag-uusapan nila. Chismosa man ang dating, wala na akong pakialam. Kailangan kong kilalanin ang babaeng mahal ng mahal ko. Kaya lang siya nagtatrabaho dyan para matutong makasalamuha sa mga tao. Ang narinig ko pa noon, hindi siya approachable at di namamansin. Kaya siya pinagtrabaho ng tatay niya para magbago siya sa kanyang ugali. Dahil pag hindi niya ginawa ang pagtatrabaho, tatanggalan siya nito ng mana. Sabi ng kausap itong babae. Ang tanong dyan, approachable na ba siya ngayon? Tanong ng kanyang kasama. Minsan na rin ako kumain sa kantin at siyang nasa counter. I must say, nakatulong nga iyon. Nakikipag-usap siya sa lahat ng trabahante at mabait to. Kaya rin siguro nagustuhan siya ni Sir Zayden. Maganda na, mabait pa. Saad niya. Napairap ako sa aking narinig. Mabait? Tss, kung alam nyo lang. Tumayo na ako at sinumalang tahakin ng daan patungo sa backdoor ng kantin. Nawalan ako ng gana na magstay pa doon kaya umalis na ako. Nang makarating ako sa backdoor, huminto muna ako. Huminga na malalim. Kailangan kong pigilan ang aking nararamdaman na inis sa babaeng yon at katrabahong kailangan uhahin. Pipihitin ko na sana ang doorknob ng pinto nang may marinig akong kalabog sa aking gilid. Nagtaka ako sa ingay na hatid noon, ngunit hinayaan ko na lamang sa isiping baka pusa lamang ito. Ngunit nung papasok na ako, natigilan akong muli dahil may narinig akong hagikikan. Nangunot ang aking noo sa pagtataka. Ano yun? Napaisip ko na lamang na tanong. Sa kuryosidad, lumapit ako sa ingay na narinig ko kanina lamang sa lugar kung saan ko narinig ang ingay na iyon. Nang makarating sa lugar, nahagip ng aking paningin na isang babae at lalaki na naghaharutan sa gilid. Napatango naman kagad ako sa gulat. Hinayaan ko na lang aking nakita at aalis sa sana nang marinig ko ang pangalan na tinawag ng lalaki sa babae. Napasingap ako sa gulat. Napatakip kaagad ng bibig. Rhea, huwag ka maingay, baka may makarinig sa atin. Aniya ng lalaki. Walang makakarinig sa atin. Lahat ng trabahante nasa loob ng kusina. Malanding saad ni Rhea. Ganun ba? Naninigurado lang ako. Lalo pat alam ng lahat ng mga coworkers natin dito na boyfriend mo na si Sir Zayden. May nakuha ka bang pera o mamahaling gamit mula sa kanya? Tanong ng lalaki at sobrang inis at galit ko. Sinipa kong isang lata sa harapan ko at nakalika ito ng ingay sa paligid na nagsanhi ng pagkataranta ng dalawa sa gilid. Nakakadiri. Dito pa talaga sila pinili maglandian? Pagkatapos ng ginawa ko, mabilis akong lumisan sa lugar na iyon. Pagkatapos ko sa loob, sinulubong ako na sa kasamahan ko at tinanap ko si Rhea. Sa inis ko, sinabi ko nasa labas siya. Bahala na si Batman kung mahuli man sila. Dumiretso na ako sa kusina. Tinulungan ng ilang kasama sa pag-aasikaso ng mga lulutuin. Kasalukuyan ako naghihiwa ng mga sangkap para sa putahing lulutuin nang bigla'y mahagip ng aking paningin na nakabusangot na mukha ni Rhea. Padabog siyang umupo sa sofa at tinignan na masama si Alice na ngayon nakataas ang isang kilay. Na tinitingnan siya. Marahil nalaman niya na ako nagpaalam na nasa labas siya. Pagkatapos sa aking ginawa, dumiretso ako sa palikuran dahil kanina pa ako nagpipigil ng ihi. Na makarating ako ron, nilibot kong aking paningin sa loob nun at napansin ako maglang mag-isang naririto. Pumasok na ako sa isa sa mga bakanting CR at sinimula nang gawin ang pakay ko. Paglabas ko'y napahawak ako sa aking dibdib sa gulat. Akala ko ako lamang naririto. Yes, I know. Hindi mo naman kailangan magulat sa ganda ko eh. Saad ni Rhea sa nagyayabang na tono. Napatas ang kilay ko sa aking narinig, ngunit hindi ko na lang siya pinansin. Dumiretso ako sa faucet at naghugas ng kamay. Mula sa salamin naming kaharap, nakita kong pinaghalong inis at pagkapahiya sa mukha nito nang humarap siya dito. Did you just ignore me? Tanong nito na bahagya akong ikinatawa. Mula sa salamin, tinignan ko siya. Sino ka ba para bigyan ko ng ikakatawa? Mula sa salamin, tinignan ko siya. Sino ka ba para bigyan kita ng panahon? Akbang tatalikuran ko siya nang bigla niya akong sabunutan at iniharap sa kanya. Naramdaman ko ang sakit ng pagkakahila nito sa buhok ko. Ano bang problema mo? Galit kong tanong. Nakapaskil sa kanya mukha ang tuwa dahil sa nakikita niyang pagkainis ko sa kanya.
Well, akala mo ba hindi ko alam na ikaw ang nagpaalam sa mga kasamahan natin na nasa labas ako kanina? Napahinto siya. Napansin ko ang pag-igting ng panga niya at pagtaas ng isang kili nito. Kinakalaban mo ba talaga ako? She added. Oo, dahil kukunin ko mula sa'yo si Zayden. Hindi ko hayang mapunta siya sa katulad mong manloloko. Sabi ko at iniwan siya rong nakawang ang bibig sa gulat. Nakapinta sa mukha kong inis pagkarating ko sa kusina. Nawala lang yun na makita ko si Nanay Helen na papunta sa gawi ko. Iha, maaari ba kitang utusan? Sa lubong ni Nanay nang makalapit siya sa akin. Opo, ano ho ba yun, Inay? Sinaktan mo ang damdamin ko pero nasa sayo pa rin ang puso ko. Naisip ko at napabuntong hininga na lamang. Iha? Napatingin ako kay Nanay Helen. Napansin ko ang pagtataka sa mukha nito. Oo po, Nay. Sagot ko rito. Sige, sumunod ka sa akin para madala mo ang pagkain. Wika ni Nanay Helen. Susunod sana ako nang bigla kami makarinig ng pagtutol. Napakulot ang noo ko dahil nakilala ko ang boses nito. Ako na magdadala ng pagkain kay Zayden. Sigaw ni Rhea. Sinulyapan ko si Nanay Helen at nakita kong gulat sa mukha nito dahil sa inasta ni Rhea. Ganyan nga, ipakita mong totoo mong ugali. Sasagot na sana ako nang unahan ako sa pagsasalita ni Nanay Helen. Hindi ko pinapatintulutan na ikaw ang magdadala ng pagkain. Sa opisina ni Sir Zayden na makakain niya, mawawala siya sa focus kapag ikaw ang pumunta. Kaya minabuti kong si Eleanor na lamang ang magdala na makabalik siya kaagad. Mahabang paliwanag pa ni Nanay Helen. But, natigil sa pagsasalita si Rhea na mapansin naming pahawak sa kanyang sentido si Nanay Helen. Okay lang po ba kayo, Nay? Nag-aalala kong tanong dito at inalalayan siya. Okay lang ako, Iha. Sige na, dalhan mo na si Sir Zayden na makakain sa opisina niya. Ani at hinihilot na ngayon ang sentido niya. Sige po, Nay. Sagot ko at inalalayan si Nanay na maglakad ito. Sinulyapan ko naman si Rhea at napansin ko sa kanyang mukha ang pagkadismaya. Wala na siyang magagawa. Buhat kong isang tray sa loob nito'y pagkain ng laman. Ang sabi ni Nanay Helen nasa 11th floor daw ang opisina ni Zayden. Nasa elevator na ako ngayon at kinakabahan ng bongga. Mag-isa lang kasi ako dito sa loob. Pagtungtong ng elevator, hudyat na narito na ako sa floor ng opisina ni Zayden. Nasa elevator na ako ngayon at kinakabahan ng bongga. Mag-isa lamang kasi ako dito sa loob. Inhale, exhale. Ginawa ko ito ng paulit-ulit para ma-relax ako kahit papaano. Umaakit ang kaba sa sistema ko. Natatai ako sa kaba. Nagsimula na ako maglakad at tinanap ang opisina ni Zayden sa floor na ito. Ang tahimik rito. Sa aking paglalakad, di ko mapigilang pagmasdan na magagarang bagay sa floor na ito. Sa sobrang mukha ko'y muntik pa ako matalisod. Binilisan ko lang ang paglalakad at sa dulo ng floor na ito ay naroon ang opisina ni Zayden. Bago ako kumatok, tinignan ko muna ang aking refleksyon sa salamin kung maayos lang ba ang itsura ko. Kumatok ako na ilang beses sa glass door. Hindi ko makita ang loob ng kwarto. Pagkabukas ng glass door ay sinalubong ako na isang magandang dilag. Ngunit, nang mapatingin, ako sa suot nito'y halos umikot ang mata ko sa iksi nito. Napansin ko rin na makapal nitong makeup sa mukha. Yes? Nakataas ang kili na tanong nito. Ako ang naka-assign na magdala ng pagkain kay Sir Zayden. Diretsong sabi ko. Oh, wait. Ani at pakending-kending na naglakad patungo sa desk nito. Sinilip ko ang kabuuan ng kwarto at napansin may isa pang pintong naroon. Yun na siguro ang opisina ni Zayden. Hello, sir? May halong landi pa ang boses nito. Secretary ata ito ni Zayden. Your food is here na po, sir. Oh, okay, sir. Pagtatapos niya sa tawag. Halata ang pagkadismaya sa mukha nito. You can go na sa loob. Just don't be so matagal there. Ani at inirapan na ako. Hinayaan ko na lang at naglakad na papunta sa opisina ni Zayden. Kumatok muna ako ng 3 beses. Come in. Naghurumentado naman ang puso ko pagkarinig ko sa boses nito. Ang mali naman ng boses niya. It's so soothing. Tinulak ko ang glass door. Nang makatapak ang mga paa ko sa loob, ay nalanghap ko ang mabangong amoy ng kanyang opisina. Pasimple kong inilibot ang aking mga mata sa kabuuan nito. May 2 kulay black na sofa, glass table sa gilid at 2 pinto sa kalawa. May mini cabinet din. Kita rin ang view sa labas ng puno ng mga buildings. Napabalik naman ako sa realidad na marinig kong pagtikim ni Zayden. Hanggang kailan ka tatayo dyan? Tanong nito kaya mabilis kong nilapag ang pagkain sa glass table.
Pagkatapos bumalik sa pwesto ko kanina at tumungo. Pasensya na po sir. Nahihiyang saad ko. Iniangat ko naman ang aking tingin, ngunit natigilan na magtamang aming mga mata. Seryoso ang titig nito sa akin. Naparanok ako sa kaba at yumuko na lamang. Ang gwapo niya sa suot nitong reading glass. Pinagpapawisan ako sa kaba kahit na may aircon naman dito. Pakisabi kay Nanay Hera na next time, huwag ikaw magdadala ng pagkain ko rito. Malamig nitong saan. Kumirot naman ang puso ko dahil doon. Ayaw niya akong makita. Yes sir, sagot ko at nilisan na nga ang lugar. Nilisan ko ang opisina ni Zaidan na may bigat sa aking puso. Nakatungo akong lumabas at bagsak ang balikat. Narinig kong nang aasar na tawa ng sekretarya. Hindi ko na lang ito pinansin at binilisan na lamang ang paglalakad. Nang makalabas, napabuntong hininga na ako. Tinaka ko ang tahimik na hallway at tila mas lalo nagpapalungkot sa akin. Pagkarating ko sa tapat ng elevator, nagulat ako ng bigla. Sumulpot ang isang babae sa tabi nito na nakilala kong si Rhea. Nangunot ang noo ko. Sinilip ang lugar ko saan to nanggaling. I've been waiting here, sigaw nito. Alam niya marahil na walang makakarinig sa amin dahil walang katao-tao sa floor na ito. Sino ba nagsabi maghintay ka rito? At saka bakit andito ka? Tanong ko. Wala lang. Pinuntahan mo ang boyfriend ko kaya dapat lang nasundan kita. Aniya. Bakit hindi ka sumunod? Sa akin hanggang sa opisina. Akala ko ba boyfriend mo siya? Bakit nandito ka lang? Sunod-sunod ko pang tanong. Nakita ko namang naaasar siya dahil doon. Of course, I don't want to. Baka maistorbo ko siya sa work niya. And nag-text siya sa akin kanina na magda-date kami. Now what? Paano mo makukuha si Zaidan mula sa akin? Kung mahal na mahal niya ako. She asked while smirking. Hindi pa ako nagsisimula. Kabahan ka na pag nagsimula na ako. Dahil sigurado na makukuha ko siya. Aalis na ako. Wala akong oras para sa'yo. Tinalikuran ko na siya at papasok na sana sa elevator nang hablutin niya ang buhok ko. Sumusobra ka na. Sabi ko at sinabunutan ko rin siya. Kanina hinayaan ko lang ginawa niya ngunit ngayon hindi ko nahayaan na kayanin niya lamang ako. Ouch! Let go of my hair, you bitch! Inis niyang sigaw. Mas lalo ko lo'y tininan ng pagkakahila sa buhok ko. Sumusobra ka na. Saad ko at sinabunutan rin siya. Kanina hinayaan ko lang ginawa niya ngunit ngayon hindi ko nahayaang kayanin niya lamang ako. Ouch! Let go of my hair. You bitch! Inis niyang sigaw. Sa bunutan at kalmutan na nangyayari ngunit wala pa rin nagpapatalo sa pagitan naming dalawa. Ramdam ko ng sakit ng anit ko sa kalmot na mahahaba niyang kuko sa balat ko. Hindi ko hayang mapunta sa lalaking mahal ko sa katulad mo. Tandaan mo yan. Sigaw ko rito. Wala man lang umawat sa amin. Walang tao rito. Bukod sa dalawang may opisina na may kalayuan naman. No! Akin lang si Zaidan. Sigaw niyang pabalik. Hindi ko na malayan, nasa likod ko na pala ay ang hagdanan. Sa pagtulak niya sa akin, nawalan ako ng balanse. Sinubukan kong abutin si Rhea ngunit di ko nahawakan ang kamay nito dahil wala sa akin ang kanyang paningin. Naramdaman ko na lamang ang paggulong ng katawan ko sa hagdan at hindi ko na kinaya pa ang sakit na dala ng pagkakabagsak ko. Ngunit bago ko pa man maipikit ang aking mga mata, mula sa nalalabo kong paningin, nakita ko isang lalaki na bumilis bumababa sa hagdan. At tila, pag hindi niya binilisan ay mawawala ako sa kanya. Zaidan? Huling salitang aking nasambit bago dumilim ang aking paningin.